Babaha raw ng bilyong-bilyong dolyar ng pamumuhunan o investment ng China sa Pilipinas. Kasunod niya ng state visit ni Pangulong Duterte doon. Sa gitna niyan ay nanindigan ng Pilipinas at China na pananatilihin nila ang kapayapaan, ang kalayaan at ang paglalayag at paglipad sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Mula sa Beijing, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mike, ganap na 5:45 ng hapon ay umalis na dito sa Beijing, China si Pangulong Duterte at siya po ay tutuloy sa Davao City. Pero bago yan, ay idineklara muna ng ilang opisyal ng palasyo ng malaking tagumpay ang kanyang pagbisita dito sa China. Highly successful kasi in renewing this friendship and economic relationship, obviously yung it's like parang gripo yan na nabuksan eh. Sa ganitong paraan inilarawan ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang resulta ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa China. Uuwi si Duterte na bitbit ang $24 billion na halaga ng kasunduan. $15 billion dito ang private sector investment, kasama ang $2.5 billion na Memorandum of Understanding sa pagitan ng China Railway Engineering Corporation at MVP Global Infrastructure. $100 million para sa Manila EDSA Bus Transportation Program. $160 million para magtanim ng hybrid rice na pwedeng itanim sa 2 million hectares na lupain. At $328 million para sa Cebu International Bulk Terminal Project. Bukod dito, merong $9 billion na soft loan na pwedeng utangin ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga pribadong kumpanya mula sa ilang bangko sa China. Ang soft loan ay pautang na magaan bayaran. Sa oras na matuloy, maraming Pilipino raw ang magkakatrabaho. Jobs, binilang namin actually is too high, so I'm tempering it a bit lang, estimate lang, roughly 2 million. But the numbers are turning out to be more than 2 million over 5 years. Sa isang joint statement naman, nanindigan ng Pilipinas at China na mahalagang mapanatili ang kapayapaan, kalayaan sa paglalayag at paglipad sa South China Sea at haharapin nila ang isyu ng agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng mapayapang paraan nang hindi gumagamit ng pagbabanta o dahas. Ang tanong, ano na ang saysay ng desisyon ng arbitration case na pumapabor sa Pilipinas pero ayaw kilalanin ng China? Paniwala ni Pangulong Duterte, hindi pa ngayon ang panahon para pag-usapan ito. Mike, bago umalis dito si Pangulong Duterte sa Beijing, meron lang siyang isang event at yan ay nagpunta siya sa Bank of China at para saksihan ang pagpirma sa kasunduan ng ilang malalaking kumpanya para nga sa loan na ino-offer naman po ng Bank of China. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.